Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang ating Panginoon. So, again, pwede po tayong magkape. Kung kayo po ay giniginaw dyan, magkape po kayo. Meron pa ba magkape doon? Meron pa. Pwede po kayong magkape. Okay? Para po hindi kayo ginawin at hindi rin kayo antukin. Pwede rin kayong mag-merienda dyan. Huwag lang mga chicharon. Huwag lang yung mga maiingay. Okay, so bago po tayo pupunta dun sa ating pong pagpapatuloy ng pinag-aaralan po natin, unconditional election. Dahil po ini-encourage natin mga kapatid, tayo po yung magtanong kung meron po tayong hindi mga nawaan, o meron tayong gustong linawin dun po sa mga pinag-aaralan natin. Bago tayo lagi pupunta dun sa ating proper na pag-aaral, sasagutin ko po lahat po ng mga na-post na katanungan. At last Thursday, meron pong mga nagtanong. Although hindi ko na po babanggitin ko yung mga pangalan ng nagtanong. Pero po sa bawat tanong nyo po, sasagutin ko po yon mismo sa klase para po makikinabang ang lahat. Magbe-benefit ang lahat doon po sa mga katanungan na yon, sa mga kasagutan ng katanungan na yon. Although, yung mga sagot po doon, ayon po yun sa kung paano ko po naunawaan ang salita ng Panginoon. Maaring meron po kayong ibang idea, pero po yung kasagutan po ay ayon po sa aking mga napag-aaralan at ayon po sa mga posisyon ko patungkol sa doktrina at teolohiya. Okay? Ang mga katanungan po na na-post last Thursday po, una po, naisulat pa ba Midel? Yung mga questions? Ayan, yan po yung unang katanungan. So alam niyo na kung sino yung nagtanong dyan, pero hindi ko nababanggitin. O alam na niya kung sino yung nagtanong. Pero hindi ko nababanggitin kung sino siya. So ito po yung unang question. What is the relationship between God's sovereignty and man's free will? Okay? God's sovereignty tsaka yung man's free will. Yung pangunguna ng Diyos sa lahat, ang control ng ating Diyos sa lahat, yun po yung God's sovereignty. At yung man's free will po, yun yung kalayaan natin na magdesisyon. Okay? Malaya ang taong mag-decide kung ano yung gusto niyang gawin, kung anong gusto niyang isipin. Yan po yung man's free will. Pero ano po ba yung connection nun? Lalo na sa ating pong kaligtasan. Paano po nagkukonekta yung ating desisyon at yung pagsakop ng Panginoon o pagkontrol ng Panginoon sa lahat ng ating mga iniisip at sa lahat ng ating mga dinidesisyon. So, tandaan natin, mga kapatid, sa panahon ni Adan at ni Eva, although ang Diyos ang naglalang kay Adan at kay Eva, meron po silang free will. Okay? Pero tandaan natin, hindi po sila binigyan ng choice ng Lord na magkamali. Okay, tandaan po natin yun kasi meron po mga nagsasabi na binigyan sila ng choice ng Lord na magkamali. Ang istorya po, sa panahon ni Adan at ni Eva, mga kapatid, nagbawal po ang Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi po sinabi ng Diyos na bahala ka kung anong gusto mo. Ang sinabi po ng Panginoon, malinaw po, huwag mong kainin ang bunga sa gitna o sa puno, sa gitna ng halamanan. Ito po ay pinagbawal. Hindi po niya sinabing, bahala ka. Wala pong ganon. So direkta, mga kapatid, na pinagbawal ng Diyos. At sinabi niya rin na direkta kung ano po yung consequence kapag sinuway niya yung inuutos ng Panginoon. Okay? Kasi po maraming magsasuggest na parang binigyan ng Diyos ng choice. No, wala pong binigay na choice ang Diyos. Diretso niyang sinabi, huwag mong kainin, pag kinain mo, patay ka.
Malinaw, diretso. Anong ginawa ni Adan at ni Eva? Sinuway nila. Anong ginamit nila sa pagsuway nila? Ang kanilang free will. Okay? So, anong dinulot ng free will ng tao? Condemnation. Kung sinunod nila yung sovereignty of God, yung pangunguna ng Diyos sa kanila, yung utos ng Diyos na wag, kung sinunod nila yon, walang problema. Okay? So, makikita po natin doon, a man is condemned because of his free will. Ano po ang ginamit para makondemn siya? Yung kanyang free will. Hindi po yung sovereignty ng Lord ang ginamit. Kasi naging malinaw po ang istorya, binawalan siya. Pero dahil ginamit ng tao ang kanyang free will, kaya condemn, hindi lang sila Adan at si Eva, maging tayo na mga inanak nila. Okay? A man is condemned because of his free will, but a man is saved because of God's sovereignty. Paano po yun? Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? Nung bumagsak na sa kasalanan si Adan at si Eva, nagkaroon na siya ng consequence. Anong consequence niya? Namatay na ang kanyang espiritu. Okay? Dahil patay na ang kanyang espiritu, wala na siyang kakayanang bumalik sa Diyos. Kasi yun ang sinabi ng Diyos sa kanya eh. Pag kinain mo yan, patay ka. Eh, kinain niya. So, patay siya, wala na siyang kakayanang bumalik. Namatay ang kanyang espiritu. Sino ngayon ang nagdesisyon at sino ngayon ang nagbigay ng kakayanan para makabalik siya? Ang free will ba ng tao o ang sovereignty ng Diyos? Yan. Para makita natin mga kapatid, kung hindi nag-design ng Diyos under His sovereign will, sa kanyang sovereignty, hindi na makakabalik ang sangkatauhan. Okay? Bakit? Kasi ginamit niyang free will niya sa mali. Kaya tatandaan mo, kapatid, huwag kang masyadong magre-relax sa iyong free will. Baka iniisip mo, wala na ba akong kalayaan? Hindi na ba ako pwedeng mag-decide? Huwag na huwag mong gagawin yan. Kailangan maunawaan that you are always under the sovereignty of God. Lagi kang magpapasakop sa kanyang soberenya. Kasi siya ang marunong, siya ang matalino, siya ang nakakaalam, hindi tayo. Nung unang beses na ginamit ng tao ang kanyang free will, ano nangyari? Patay siya. Okay, ngayon ano naman ang relationship ng God's sovereignty sa free will ng tao pagdating sa salvation, pagdating sa kaligtasan? So in Genesis, Adam and Eve fell from grace because of their own choice against the will of God. But in the New Testament, the elect return to grace because of God's sovereign intervention apart from man's work and decision. So, kailangan nating maintindihan yun, mga kapatid. Kasi yun ang pinag-aaralan natin ngayon. Ang pinag-aaralan natin ngayon is unconditional election. Okay? Ang paghirang sa atin ng Diyos, ang pagpili sa atin ng Diyos, ay walang kondisyon. Wala siyang tinitig ng anuman sa atin nung hirangin niya tayo. Unconditional. Okay? Kaya kailangan maintindihan natin to. Kung hindi nakialam ang Diyos, if God did not intervene in the history of man, mga kapatid, lahat tayo pupunta tayo sa impyerno. Pero nakialam siya. At ang pakikialam na yon ay under yon sa sovereignty of God. Hindi yun under sa free will of man. Okay? Ang pakikialam ng Diyos para maligtas tayo ay under ng sovereignty of God. Ngayon, paano nangyayari yun sa ating aktual na buhay, mga kapatid? So, under the sovereignty of God, sa ating salvation,
Alam natin ang theology natin, ang doktrina natin. Dati tayo patay. We are, makinig mo ng mabuti ha, mababalikan nyo to. Para madakot nyo agad sa isipan nyo. Kaya nyong balikan to, meron tayong recordings. Pero kailangan madakot nyo yung pinag-uusapan natin. Okay, under the sovereignty of God over our salvation, nagsisimula tayong lahat sa pagiging patay, dead to sin. Okay? Tayo ay tinatawag na mga natural man. Ibig sabihin, wala tayong kakayanan spiritually. Hindi natin siya maintindihan, hindi natin siya makita, wala tayong malaman patungkol sa Diyos. Ni ayaw natin siyang hanapin, wala tayong interest sa Kanya. Doon tayo nang gagalingan lahat. Yung lesson number 1 natin, which is total depravity. Okay? So, from natural man, tandaan niyo ang pinag-uusapan natin, ano ang relationship ng sovereignty of God papunta sa free will of man sa kaligtasan. Paano tayo nagdidesisyon patungkol sa kaligtasan? Ito yon, mga kapatid. From natural man, binigay sa atin ng Diyos ang kanyang kabutihang loob. Nag-intervene siya. Ang tawag doon, grace of God. Okay? Inahon niya tayo mula sa putikan sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng born again experience. Ang born again experience, hindi ito desisyon ng tao. Para bagang tayong lahat, nung pinanganak tayo sa laman, wala ni isa man sa atin na nagdesisyon para ipanganak tayo sa laman. Nagkakaintindihan tayo? Walang nagdesisyon sa atin nung pinanganak tayo sa laman. Ganon din sa Espiritu. Nung pinanganak tayo sa Espiritu, sabi ng John 1:13, ang sabi ng John 1:13, ito ay desisyon ng langit o desisyon ng Diyos. We are born of God. Okay? Sovereignty ng Lord lahat yun. From natural man, because of God's sovereignty, ni-regenerate niya tayo, binigyan niya tayo ng born again experience. Ibig sabihin, mula sa patay na espiritu, dahil sa regeneration, binuhay ng Diyos ang patay na espiritu. Okay? Ngayon, nung nabuhay ang ating espiritu, mga kapatid, nung nabuhay na ang ating espiritu, kaya na natin o binigyan na tayo ng kakayanan ng Diyos na marinig at maintindihan ang kanyang mga salita. Dati, nung hindi pa tayo born again, hindi pa buhay ang Espiritu, sabi ng Bible, tumingin man kayo ng tumingin, makinig man kayo ng makinig, wala kayong makikita, wala kayong maiintindihan. Yun ang natural lang. Pero nung na-born again ang Spirit natin, kapatid, nagkaroon na tayo ng kakayanan. Binigyan tayo ng Lord ng kakayanan para makita at para marinig. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ sa John 3:3 na nung kausap niya si Nicodemo na isang guro ng Judea. Ang sabi ni Jesus Christ, maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, ibig sabihin ipanganak sa Espiritu, hindi niya makikita o hindi siya makakapasok, hindi niya mauunawaan ang kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil patay siya. Ngunit kung ipanganak ang kanyang Espiritu, kapatid, nagkakaroon na siya ng kamalayan sa mga bagay na espiritual. Para yung laman natin, nung pinanganak tayo sa laman, hindi natin alam na pinanganak tayo sa laman dahil hindi naman tayo nagdesisyon. But as the years go by, mga kapatid, habang lumalakad ang panahon, unti-unti tayo nagkakamalay. Ganito palang maglakad. Ganito palang lasa ng kanin. Ganito palang ulam. Unti-unti.
Okay? Unti-unti tayo nakakadama. Ganito pala umibig. Ganito pala magmahal. Unti-unti. Sa laman. Ganun din sa Espiritu. Hindi natin alam kung kailan tayo pinanganak sa Espiritu. Okay? Dahil hindi naman tayo may desisyon. Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 3, paano ba ipapanganak? Sabi pala ni Nicodemo, paano po ipapanganak ang isang tao kung matanda na siya? Makakabalik pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Ang sabi ni Jesus Christ, hindi mo naiintindihan. Ganito, sabi ni Jesus Christ, the wind blows wherever it pleases. You cannot see it coming. Hindi mo alam din kung saan ito pupunta. Hindi mo alam kung saan ang gagaling. Ginagawa niya kung ano ang maibigan niya. The wind blows wherever it pleases. It pleases. Ibig sabihin ng wind or pneuma, ito yung pinapatungkulan sa Spirit. Okay? Sa Spirit of God. Ang born-again experience mo mga kapatid ay hindi desisyon ng utak mo, kundi desisyon ng Spirit kung kailan niya gusto. The wind blows wherever and whenever it pleases. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ, no? Hindi ikaw may control nito. Gagawin ng pneuma o ng Spirit ang gusto niya, kung kailan, kung saan, siyang bahala. Hindi ikaw ang may control. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ kay Nicodemo. So ang ating born-again experience ay control ng soberenya ng Diyos. Sovereignty of God. Okay? Pagkayari mong maintindihan, pagkayari mong ma-born again, naiintindihan mo na ngayon yung mga bagay na spiritual. Ibig sabihin, kapag binabasa mo na ngayon ang banal na kasulatan, naiintindihan mo na siya. Ang tanong, naiintindihan mo na ba, kapatid? Pag binabasa mo ang banal na kasulatan. Yan ang una. So, from natural man to born again in spirit to, nandiyan ba? To hearing and understanding the Word of God, tsaka pa lang papasok ang, faith. Kasi minsan pinagmamalaki natin, kaya naman ako naligtas by faith Kasi sinabi ko, nananampalataya ako sa Diyos. No, hindi ganun. Maging ang pananampalataya mo, kapatid, ay galing sa grasya ng Diyos. Pang-ilan siya sa sequence dito? Pang-ilan siya? Pang-apat siya. Natural man, born again in spirit, understanding, hearing and understanding the Word, tsaka palang papasok ang faith. Pastor, paano mo naman nasabi niyan? Ang sabi po ng banal na kasulatan, faith comes from, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig. Ngayon, paano makakapakinig ang isang natural man? Ay patay ang spirit niya. So, hindi pa siya makakapakinig kung hindi siya maboborn again. Saan nanggagaling yung born again experience mo? Sa'yo ba? Sa sovereignty of God. Okay? So, ngayon, makakaunawa ka at sa pamagitan ng kaunawaan na yun, sasabihin mo, ganun ba ang pag-ibig ng Diyos sa akin? Dahil naiunawaan mo na ngayon. Dahil na-born again ka na. Ganun ba ang pag-ibig ng Diyos sa akin? Sinabi ba ng banal na kasulatan na kailangan kong tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas? Tatanggapin ko siya. Gumagamit ka na ngayon ng pananampalataya dahil nauunawaan mo na ngayon ang salita ng Diyos. Dati hindi mo naunawaan. Dati ayaw mong tanggapin si Kristo. Pero dahil na born again ka at naiintindihan mo ng Word, tatanggapin mo ang Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? At dahil sumasampalataya ka na at totoo na ang relationship mo sa Panginoon, mga kapatid, nagsisimula na ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Pakinggan niyo itong mabuti.
Nagsisimula na yung tunay na pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Okay? So from natural man to born again in spirit, to hearing and understanding the Word of God, to faith from hearing the Word of the Gospel, or the Word of God, to the obedience, to the will of God, dead to sin, alive in spirit, enlightened by the Word, then saving faith in Jesus Christ, and then the overcoming light. Okay? So yun ang pag-aaralan natin sa mga huli-huli nating pag-uusap patungkol dito sa tulip. Perseverance of the saints. Okay? So yan siya. Yun yung kasagutan. Ano ang kinalaman ng sovereignty of God sa free will of man? Ngayon, nakikita mo na ang sarili mo na parang ikaw ang nagdedesisyon, ikaw ang may will na parang sumunod sa Diyos. Yun ang nakikita mo ngayon sa sarili mo. But that free will, mga kapatid, is under the sovereignty of God. Because sabi sa Philippians, it is God, who works in you both to will and to act according to His good pleasure. Okay? Ang Diyos ang nagbibigay sa'yo ng kakayanan, kaunawaan, ability, at ng paghakbang para masunod mo ang kanyang kalooban. Okay? So, ang ating salvation, mga kapatid, is really under the sovereignty of God. Although nagdidesisyon ka, pero yung mga decision mo na yon ay galing pa rin sa sovereignty of God. Sana naunawaan na natin. Mabuti. And then question number 2. Question number 2. Can we distinguish between a natural man and a spiritual man? Ayan, tanungin natin ang ating mga sarili. Kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Sa tingin mo, anong distinguish sa Tagalog? Ha? Ayun, makikita mo ba yung kaibahan? Sa tingin mo lang, ha? Sa tingin mo, pagkaunawa mo sa theology mo, makikita mo ba ang kaibahan ng natural man sa spiritual man? Makikita mo ba? Kapag tumitingin, let's say for example, sa mga taong nagsasabing Christian sila, sa Christian community, pag nakikita mo ba ang kanilang mga buhay, tingin mo ma-distinguish mo kung sino yung mga nasa natural state pa at sino yung mga nasa spiritual state na. Anong sagot, mga kapatid? The answer is yes. Kasi malinaw yun sa Biblia. Malinaw na maiintindihan mo, makikita mo, madidistinguish mo, sino yung mga namumuhay bilang mga spiritual man at sino yung mga namumuhay bilang mga natural man. Okay? Sinabi yan sa Galatians chapter 5, verses 19 to 14. Sabi diyan, the acts of a sinful nature are pag sinabi mong obvious, ano ibig sabihin? Obvious naman. May gusto ka doon, ano? Obvious ka naman eh. Kitang-kita naman na may gusto ka doon eh. Obvious eh. Pag sinabi mong obvious, kitang-kita. Hindi maitago. Okay? Hindi mo maitago. Kaya makikita mo kung sino yung mga namumuhay sa natural state or sa pagiging natural man. Kitang-kita mo sila. Hindi nila maikukubli kung ano yung kalagayan nila. Yun ang sabi diyan. The acts of a sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like.
I warn you, sabi ni Apostol Pablo, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Yung mga namumuhay sa ganitong kalagayan, kapatid, hindi makakarating ng langit, sabi ni Apostol Pablo sa Galatians. Now, ito yung spiritual man. Ang spiritual man, makakakitaan sila ng fruit of, yan, lumalabas kailangan. Kaya ito yung niluluhog natin sa Lord sa iglesia natin. Na yung kultura natin ay makakitaan ng mga fruit of, o ng fruit of the Spirit. Which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no... bakit? Sabi diyan, against such things, there is no law. Bakit? Under the grace of God, sabi doon, sin is not your master anymore because you are not under the law, but under grace. If you are under grace, kapatid, nagiging makatotohanan ang pagsunod mo sa Panginoon. Yan ang katotohanan. Hindi na ito inuutos. Against such things, there is no law. Hindi na sasabihin sa'yo, magmahal ka naman, pambihirang to. Di magmahal. Umibig ka naman. Wala nang ganong utosan. Pag nasa iyo ang grace of God, na born again ka sa Spirit, kapatid, nasa iyo ang fruit of the Spirit. Hindi ka na inuutusan. Against such things, there is no law. Wala nang pagbabawal at wala nang pag-uutos patungkol dyan. So those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Okay, so ang sagot, kung madi-distinguish ba natin, yes. Now, pakinggang mabuti ha. Ito yung susunod na tanong. But can we judge a person's salvation? Can we judge a person's salvation? Anong sagot? Yan. Although, madi-distinguish natin because we have the Spirit of God, we have the mind of Christ. As Christians, we have the mind of Christ, and we have the Spirit of God. Kaya natin i-distinguish kung sino yung papaniwalaan natin at hindi natin papaniwalaan. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya iniiwas tayo ng Diyos sa mga influencer ng buhay na ito. Dinadala tayo dun sa kabutihan. Kasi meron tayong Spirit na nag-guide sa atin. Although we can distinguish between a natural man and a spiritual man, but hindi tayo binigyan ng karapatan ng Diyos na humusga kung sino ang ligtas, sino ang hindi maliligtas. Dahil tandaan niyo, mga kapatid, lahat tayo nanggaling tayo sa natural man. Okay? Pwedeng isang araw, yung mga nakikita mo, yung nababanawag mo na natural man pa sila, hindi mo alam na baka isang araw, maging spiritual man yun. So do not judge pertaining to the salvation of soul. Huwag mo sabihin, ayan, sagwa ng ugali niya, kailanman di na yan maliligtas. Walang ganunan. Hindi ka binigyan ng karapatan ng Diyos na humusga patungkol sa kakaligtasan. So the answer is, no. Hindi ka binigyan ng Diyos ng karapatang humusga. Yun ang sinasabi sa Luke chapter 6, verse 37. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Instead, ang lagi mong ikakasa, sabi ng Panginoon Kristo, lagi nakakasa, ay hindi yung condemnation, kundi yung pagpapatawad. Forgive
and you will be forgiven. So yun ang sagot, mga kapatid. No. Pwede pa tayo mag-judge pertaining to salvation? The answer is no. And then, last question. Ito, frequently asked question to. Nasagot na natin to nung isang taon natin pinag-aralan yung Jesus Christ at the center. Okay? Kung natatandaan niyo. Doon sa tema natin, Jesus Christ at the center, nandun yung isang message na matagal din natin inaral na the motive of creation. Kung natatandaan niyo yung mga pag-aaral natin na yan. Ang tanong na dito is, why did God allow Lucifer to tempt Adam and Eve when God already knew that they will fall into temptation? Bakit pa inalaw ng Diyos na i-tempt ni Lucifer si Adan at si Eva kung alam naman ng Diyos na babagsak sa pagkakasala si Adan at si Eva? Okay? Bakit? Mga kapatid, kahit na walang direktang sinasabi ang banal na kasulatan. Actually, walang nag-post ng question na ito sa scripture. Wala mang nagtanong sa scripture ng ganitong klaseng tanong. Wala. Walang nag-post ng, bakit alam naman pala ng Diyos na magkakasala si Adan at si Eva kapag tinempt siya ni Lucifer. Bakit hinayaan pa ng Diyos na itempt siya ni Lucifer? Walang nakapost na gano'n sa banal na kasulatan. But, dahil sa pag-aaral natin ng grand plan of salvation, kung paano ang Diyos under His sovereignty ay nagplano ng kaligtasan ng kanyang mga hinirang, at ang pagpaplano na yun, mga kapatid, tandaan natin, ang plano ng Diyos ay hindi afterthought. Ano yung afterthought sa Tagalog? Ano yung afterthought? Yung inisip mo lang, pinagplanuhan mo lang kasi nangyari na. Parang ganun ang afterthought. Parang reactive. Bumagyo. Nawasak ang community. Tsaka ka palang nagplano. Gagawin natin to, gagawin natin. Yun yung tinatawag na reactive. Nangyari na, tsaka pa lang siya nagpaplano kung anong gagawin. Hindi gano'n ang Diyos. Okay? Ang ating Diyos ay preventive, predictive. Preventive, predictive. Siya ang magsasabi ng kung ano ang mangyayari. Sinabi niya sa Isaiah, sasabihin ko kung anong mangyayari bukas, at ako rin ang gagawa ng sinabi ko na yun. Sinabi niya sa Isaiah. Okay? So bakit nga, Pastor, bakit nga siya pinayagan pa yun? Although walang kasabutang direkta sa Biblia, but the answer is, because through the execution of God's plan of salvation, nandiyo ba? God will reveal His glory to His creation. Tandaan natin, mga kapatid, nung pinagplanuhan ng Diyos ang kaligtasan, mababasa niya sa Ephesians chapter 1. Nung pinagplanuhan ng Diyos ang kaligtasan, sino ang magliligtas, sino ang mga maliligtas, tandaan natin, wala pang creation. Okay? Kasi yun ang sinabi sa Ephesians chapter 1. Sabi ni Paul, for you have been chosen before the creation of the world. Kailan ka daw pinili? Si Jay, kailan ka daw pinili? Before the creation of the world. At tanong, nandun na ba si Adam and Eve? Wala pa. Nandun na ba ang Mother Earth? Wala pa. Pero ang Diyos, meron na siyang plano ng salvation. Tandaan nyo, meron ng plano ng kaligtasan, wala pa namang
ililigtas. Meron ng Redeemer o tutubos, wala pa namang nakasanla. Tandaan niyo yan. Dapat mag-work yan dito. Kasi under tayo ng sovereignty of God sa kanyang pangunguna. So, mahabang usapin yun, pero magsisimula yan sa nakita ng Diyos na kasalanan sa kaibuturan ni Lucifer. Doon nagsisimula ang lahat. Okay? At yung nakita na yun ng Diyos ay ilulutang niya sa kanyang execution of His grand plan of salvation na uuwi sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Sa mahabang aralin, pwede natin upuan kung gusto nyo pag-aralan pa natin. So, okay, yun po yung kasagutan sa mga naging katanungan. Now, in-encourage ko po kayo na kung meron kayong mga gumugulo sa isipan, kahit i-chat nyo, kahit isulat nyo sa papel, o kahit kausapin nyo ako, kahit sa anong paraan, para maisulat po natin yung mga katanungan at sasagutin po natin sa pamamagitan po ng ating pong pag-aaral. Okay. Noong oras na yan? Makakaano pa ba tayo? Okay, mag-ano tayo? Kumuha tayo ng ilang verses patungkol dun sa ating pong lesson na unconditional election. Kasi ang talakay natin mga kapatid ay patungkol sa katotohanan that God has an elect people whom He has chosen to grant salvation. Sa Tagalog mga kapatid, ang Diyos namili talaga siya. Humirang talaga siya ng grupo ng tao na pagkakalooban niya ng kaligtasan, whether you like it or not. Okay? Gustuhin mo man, labanan mo man yung katotohanan na yun, o umayon ka, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. God has an elect people whom, pakinggan niyo mabuti, He has chosen to grant salvation. At yung mga verses na ibibigay natin dito ay mga confirmation or pagpapatunay para i-establish yung katotohanan ng sinabi natin na ang Diyos ay namili nga. Namili nga ng mga taong para sa Kanya, para pagbigyan niya ng kaligtasan. Okay, buksan natin yung John chapter 6, verses 37 to 39. John chapter 6, verses 37 to 39. And it says, okay, all that the Father gives me will come to me. Okay, listen. Listen. Ang sabi diyan, lahat ng ibinigay ng Ama sa akin ay lalapit sa akin. Okay? Tanong, sino lang daw ang lalapit kay Jesus? Yun lamang ibinigay ng Ama kay Jesus na lalapit sa Kanya. Maliwanag ba? Sinabi ba ni Jesus Christ na lahat ng tao lalapit sila sa akin at hindi ko sila ipapahiya, hindi ko sila itatanggi. Lahat sila lalapit sila. Walang ganong sinabi si Jesus Christ. Sinabi ni Jesus Christ, lahat ng mga taong ibinigay ng Diyos sa akin, sila lamang ang makakalapit sa akin. Okay? Sinong may desisyon na lumapit ang mga tao na yon kay Kristo? Sino may desisyon? The Father. Kailan dinesisyon yon ng Ama? Sinabi pa lang natin kanina, kailan niya dinesisyon yung mga grupo ng tao na yun na lalapit kay Jesus? Before the creation of the world. Ephesians chapter 1. For you have been chosen before the foundation of the world. Ibig sabihin,
Nung pinili ka ng Diyos, may kasalanan ka na ba? Wala pa. Pero magkakasala ka ba? Siyempre. Kasi ang ipapadala sa iyo ay manunubos mo at manliligtas mo. He will die on your behalf. Siyang mamamatay para sa iyo. Siyang aako ng mga kasalanan mo. But the plan of salvation, mga kapatid, ay nangyari na. Hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigin. Yan ang tandaan natin. Namili ang Diyos ng mga taong dadalhin niya kay Jesucristo. Whether you like it or not. Yan ang sinabi ni Jesus Christ. Siya mismo nagsabi, hindi si Pastor Don. Whoever comes to me, I will never drive away. Ang tanong, namili ang Ama before the creation of the world ng mga taong dadalhin niya kay Kristo? At lahat, sabi ni Jesus Christ, nung pinili ng Ama, ay talagang lalapit kay Jesus Christ. At ang lahat ng yun, mapapahiya ba sila? Walang mapapahiya. Lahat ng pinagplanuhan ng Diyos na dalhin kay Yesu Kristo, kapatid, walang mapapahiya sa kanila. Bakit? They are under the sovereignty of God. He who began a good work in you is able to complete it until the last day. Siya na nagsimula ng mabuting gawa o trabaho sa iyo ay may kakayanan, kapangyarihan, natapusin kung ano ang kanyang sinimula. Yung pinlano ng Diyos na salvation before the foundation of the world, walang lalagpak doon. Mamaya makikita natin. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Okay. Okay. Sa buhay ni Jesus Christ, anong nasunod? Free will niya o sovereignty of God? Anong naging resulta nung pinasakop ni Jesus Christ ang kanyang free will sa sovereignty of God? Anong naging resulta? Perfection. Okay? Salvation natin, kagandahan. Anong magiging resulta kung pinaiiral mo ang iyong free will? Condemnation. Kagaya ng nakita natin kay Adam and Eve. Sabi ng Lord, wag! Yun ang sovereignty ng Lord. Wag! Sabi nila Adam and Eve, teka, mukhang mali ang diskarte ng Lord Subukan ko kaya yung free will ko. Kaya lang, sabi na ng Lord sa kanyang sovereignty, ito naman ang sovereignty ng Lord, sabi ng Lord, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan, huwag kang kakain. Patay ka. Sovereignty ba ng Lord din yon? Sovereignty rin. Kasi sabi ng Lord, huwag mong subukan. Pag sinubukan mo, patay ka. Sinong nag-decide na patay siya pag sinubukan niya yun? Sino? Sovereignty pa rin yun. Kaya lang nandun ka sa negative. Nagkakaintindihan tayo? Wala namang sinabi ng Lord na pag kumain ka niyan, baka mamatay ka. Hindi natin alam. Hindi ko control yan. Walang sinabing gano'n. Ang sabi ng Lord, huwag mong kainin yan. Pag kinain mo yan, patay ka. Sinong nagtakda ng pag kinain niya, patay siya? Sovereignty pa rin ng Lord. Siya pa rin ang may control. Kaya lang yun ang negative. Ang gusto ng Lord, huwag mong kainin. Hindi siya naging madaya. Sinabi niya kagad, yung nag-iisa doon sa'yo na lahat yan. Kaya hindi, kainin mo lahat ng ano dyan. Huwag yung nasa gitna nag-iisa. Kasi pag kinain mo yun, patay ka. Malinaw. Hindi nagloko-loko ang Lord na parang binubuyo niya na, pag kinain mo yan, patay ka. Walang ganon. Diretso niyang sinabi. At ginamit ng tao kanyang free will, patay siya. Pero si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, I have come down from heaven not to do my free will.
but to do the will of Him who sent me. Inanda ni Jesus Christ ang lahat sa soberenya ng Diyos. At umani siya ng tagumpay. Ano yun? Christus Victor. Okay? Yun yung kinakanta natin. Ayan. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose. Ilan daw yung mawawala sa pinagplanuhan ng Diyos? Ilan daw? Walang mawawala. Under the sovereignty of God, mga kapatid, walang mawawala at walang masasayang at walang matatapon sa kung ano yung pinagplanuhan ng Diyos under His sovereignty. Okay? And this is the will of Him. Ito yung kalooban niya. Ano yung kalooban na yun? That I shall lose none. Na wala akong maiwala sa lahat ng ibinigay niya sa akin. Of all that He has given me, and I will raise them up at the last day. Okay? Namili ang Diyos ng isang grupo ng mga taong hinirang niya para sa kaligtasan, at ni isa man sa mga hinirang ng Diyos, walang mawawala. Kaya huwag kayong maniniwala sa nawawala ang salvation. Hindi po nawawala ang salvation. Tandaan natin. Kung talagang hinirang ka ng Diyos, hindi nawawala ang salvation. Sometimes, dahil maraming nakiklaim ng mga Kristiyano, Kristiyano ko, tinanggap kong Lord, ligtas ako. And then makikita mo, nasa natural man state sila. Makikita mo, hindi nila mapigil ang galit nila. Fits of rage. Makikita mo, inuuna nila ang Diyos, yung kanilang selfish ambition. Kesa sa will of God. Hindi mo sila makikita, basta matatapang sila, gagawin nila kung ano gusto nilang gawin. Sasabihin lang sila mga Kristiyano, pero ganun sila. Kaya parang nababasag. Kung hindi mo naiintindihan, parang nababasag sa isip mo na, tignan mo yun, Kristiyano yun na. Pero bakit nagkaganon yun? Nawawala ang salvation. Hindi po. Kaya nga sabi, huwag kang humusga patungkol sa kaligtasan. Ang alam mo lang, kapatid, yung truth. Ang alam mo yung truth na hindi nawawala ang kaligtasan. Once you are saved, you are always, once saved, always saved. Osas. Okay? Sa perspektibo ng Diyos. Pero sa paningin ng tao, kasi kaya hindi ka pinapaghusga ng Lord, hinuhusgahan mo kasi yung tao. Sabi nung ligtas siya. Eh bakit nandun siya ngayon? Nawawala ang kaligtasan? Huwag mong ikulong yung truth sa kung ano yung nakikita mo sa tao. Kaya hindi ka pwedeng mag-judge. Okay? So, I shall lose none of all that He has given me, but raise them up at the last day. Nakakaisang oras na ba tayo? Wala pa? Isang ano pa? Isang verse pa. Isang verse. John chapter 6, verses 63 to 66, it says, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life. Yet there are some of you who do not believe. Jesus is speaking. Si Jesus ang nagsasabi dito. Nagsasalita. For Jesus had known from the beginning. Kailan yung beginning na sinasabi ni Jesus Christ? Kailan yung beginning na sinasabi ni Jesus Christ? The plan of salvation. Kailan yung beginning? Before the creation of the world. Because before the creation of the world, ibinigay kay Jesus Christ yung tinatawag na pag-aralan na natin, the Lamb's Book
of life na sinasabi sa Revelation chapter 13 verse 8. Okay? Sa the Lamb's Book of Life, mga kapatid, listen very carefully, nakasulat doon, CJ, ano ang pinito mo CJ? Mendoza. Hindi ko hinuhusgahan yung salvation mo, example lang to. Sa Lamb's Book of Life, nakasulat doon, CJ Mendoza. Okay. Sino-sinong kausap ng Diyos Ama sa kanyang plano ng salvation before the foundation of the world? Sino? One God in three persons. Sino sila? Jesus and the Holy Spirit. Okay? Sabi diyan, because Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray Him. So, alam na lahat ni Jesus Christ kung sino yung sa Kanya at kung sino yung hindi sa Kanya. Bakit? Idinikta na to nino ng Ama sa langit. Nandun ba yung pangalan natin? Iyon ang kaka-ensure natin mga kapatid sa ating personal na buhay. Nandun ba ang pangalan natin, CJ Mendoza? Ngayon kung walang CJ Mendoza, kung lang, huwag mong didib-dib. Kung walang CJ Mendoza doon, sabi ni Jesus Christ, ano bang pinagsasabi ni CJ? Sabi doon, the flesh counts for maruming basa. Okay? Maruming basa. Because God is not a respecter of man. God is not a respecter of man. Lalo na yung mga natural man. Okay? For Jesus had known yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray Him. 65. He went on to say, this is why I told you, kaya nga sinabi ko na sa inyo, sabi ni Jesus Christ, that no one can come to me unless the Father has enabled him. Kaya nga sinabi ko na sa inyo, sabi ni Jesus Christ, na walang makakalapit sa akin, maliban na i-allow sila ng Ama o ibigay sila ng Ama sa akin. Meron ba tayong kakayanang lumapit kay Jesus on our own? Meron ba tayong kakayanan? Wala. Kasi sinasabi na ni Jesus to eh. Kaya nga sinasabi ko na nga sa inyo eh, walang makakalapit sa akin, maliban na ilapit sila sa akin ng aking Ama na nasa langit. Unless the Father has enabled him. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Pero na-disappoint pa si Jesus Christ? No. Bakit? Because Jesus had known from the beginning. Alam na niya kung sino talaga yung tatalikod sa Kanya at magbibitray sa Kanya. Ikaw, kapatid, isang araw ba, ngayon, kunwari ka bang sumusunod at isang araw, tatalikod ka rin ba? Anong sa tingin mo? Listen very carefully. Ano sa tingin mo ang sarili mo? Ngayon ba, parang masigasig ka? Kagaya ng mga nandyan, sabi dito, many of his, ano yung disciple sa Tagalog? Tagasunod. Ito yung mga taong tagasunod. Pero, isang araw, sabi ni Jesus Christ, o sabi ng John, many of them, anong ginawa? Iniwan na Jesus Christ. Bakit nila iniwan si Jesus Christ? Dahil hindi naman sila nakasulat sa aklat ng buhay. Iyon ang sinasabi dyan. Kaya sabi nga natin, whether we like it or not. Iyon ang nakasulat.
Okay? 66. Ano? Isa pa? Meron pa kasing dalawang verse. Okay, meron pa tayong dalawang verse. Okay, Matthew chapter 11, verses 25 to 27. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have, ano yan nakalagay? Because you have hidden. Ano yung hidden sa Tagalog? Nagtatago pala ang Ama ng katotohanan. Okay, pakinggan mabuti ha. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth. Ibig sabihin, the sovereign God who is in control of everything. Because, ano daw ginawa? You have hidden. Hidden what? Hidden what? These things from the wise and learned. And revealed them to little children. Ano ibig sabihin niya mga kapatid? Doon sa mga proud, nagyayabang-yabangan, kapatid, nakaano sa kanila? Ang tilon. They will not be enlightened. Yung mga walang tiwala sa Diyos, walang tiwala sa Panginoon, nakatakip sa kanila ang veil. Under sila ng dominion ng kaaway, nakatakip. Kanino lang daw i-reveal ng Ama ang katotohanan? Sa mga, sabi diyan, little children. Sino yung mga little children na yon? Mga bata yung little children. Pero this is a figure of speech. Ang mga little children dito mga kapatid ay yung mga hinirang ng Diyos. Yung mga na-born again in spirit. Okay? Kanino lang daw i-reveal ng Diyos ang katotohanan? Sa mga hinirang niya. Nananatili itong nakatago. Kanino daw? Sa mga wise and learned. Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan sa sarili nila. Na sila'y magaling. Alam ko lahat. I have everything all figured out. Alam ko na. Hindi na ako makikinig. Bakit ba? Naiintindihan ko na yan. Yan yung mga nakukulambungan. Kaya ang lagi nating ina-admonish dito, listen very carefully. Hindi pa natin alam. Listen. Hayaan yung maintindihan natin. Yun ang admonition ng Lord. Kasi ang pinag-uusapan natin, hindi naman wisdom ng mundo. Ang pinag-uusapan natin ay wisdom ng Diyos. Okay? Kaya hindi tayo nagyayabangan na para bagang alam na natin to, wala tayong alam. Kung hindi luluubin ng Diyos na malaman natin. Okay? Yes, Father, for this was your good pleasure. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father. No one knows the Father except the Son. Now, ito yung para sa atin. And those to whom the Son chooses to reveal Him. O yan na yung contradiction, Pastor. Yan na yung contradiction. Ayan ang lumabas ang contradiction. Sabi ni Jesus Christ, ang makakaunawa lang sa Ama ay yung mga tao na pipiliin ni Jesus Christ na i-reveal siya sa kanila. Ay, ang pinag-uusapan natin kanina, walang makakalapit kay Jesus Christ. Kung hindi, luluwin ng Ama na lumapit sila kay Jesus Christ. Pero sinasabi naman ni Jesus Christ dito, no one knows the Father except the Son and those to whom the Son choose to reveal the Father to them. Sino daw yung nag-reveal ng kung sino yung Ama sa mga tao na ito? Sino daw? Si Jesus Christ. Pastor, ba't nababaligtad yata ngayon? Ayan, kaya tayo bumabasa ng konteksto. Buksan natin yung susunod na verse.
John chapter 7 and verse 6 to 10. Ang pinag-uusapan doon, revelation ni Jesus Christ, kung sino ang Diyos Ama sa mga taong hinirang. Sabi dito ni Jesus Christ, I have revealed you to those whom you gave me out of this world. So walang contradiction, mga kapatid. Nire-reveal lang ni Jesus Christ ang kanyang sarili at kung sino ang Diyos, sino ang Diyos Ama, sa mga tao na binigay ng Ama papunta kay Jesus Christ. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me. Binigay mo sila sa akin, kaya nire-reveal kita sa kanila. And they have obeyed your word. Now they know that everything you have given, now they know that everything you have given me comes from you. Okay? For I gave them the words you gave me, and they accepted them. Yan yung pinag-uusapan natin kanina. Unless na born again ka, hindi mo maintindihan ang word, maintindihan mo lang ang word kapag isa ka sa mga hinirang ng Diyos na makilala ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. Ito ang controversial. Tandaan niyo itong verse 9 na to, Tandaan niyo yung verse 9 na to. I pray for them. I am not praying for the world. Kailangan basagin niyo yung yung pag-iisip niyo na talaga palang may hinirang ang Diyos. Kailangan maintindihan niyo na may hinirang ang Diyos. Sabi ni Jesus Christ, pinapanalangin ko sila. Sino yung pinapanalangin ni Jesus Christ? Ang mga hinirang. Pero may binanggit siya. Pinapanalangin ko sila, hindi ko pinapanalangin ang ibang grupo. Malinaw ba sinabi? I am not praying for the world sa sanlibutan, but only for those you have given me. Sino lang daw pinapanalangin ni Jesus Christ? Yung binigay lang ng Ama sa Kanya. Ang tanong, namili ba talaga ang Ama? Yes. Pinapakilala ng salita ng Diyos. Pinapakilala ng mismong sinabi ni Jesus Christ. I am praying for them. I am not praying for the world. I pray for those whom you have given me. Lahat ng binigay mo sa akin, sila ang pinapanalangin ko. For they are yours. Sapagkat sila ay sa'yo, magbibigay ng kaluwalhatian. Okay? So hanggang dun muna tayo. Marami pa niyan, pero hanggang dun muna tayo mga kapatid. Yung mga questions nyo ay pwede nyong i-chat, personal, or pwede nyo isulat, iabot nyo na lang sa akin. Okay, mag-alala, hindi na natin babasahin kung sino yung mga nagtatanong. Pero minsan, nagiging beneficial yung kasagutan ng mga questions para sa kaalaman din ng lahat. Tawagin natin si Sister May, siya na lang ang magbabasa ng